98.3 Smile Radio. Hello. Magandang tanghali po sa kanila. Eto na naman po ako. Ngayon, nagkaroon na ako ng pagkakataon na makabalik muli sa Smile Radio para mabigyan kayo ng lalong magandang mga kaalaman tungkol sa pangkalusugan at pangkabuhayan. Minabuti ko muna kasi mag-aral about naturopathy, natural healing. Para sa ganon, marami po akong matutunan at marami po akong maibahagi sa inyo para makatulong sa ating kalusugan. Sa umagang ito, as usual, ito po si Marilyn Camacho, nagkukwento na naman sa inyo. Every Sunday, lagi nyo na po akong maririnig at every 12 noon at hanggang 1:00 ng hapon dito po sa Smile Radio 98.3. So, meron po akong inihahanda mga topic na makakatulong sa inyong kalusugan at sa pangkabuhayan para magkaroon din tayo ng livelihood. Kahit nasa bahay tayo, pwede tayong kumita. Dito muna po tayo sa pangkalusugan. Meron po akong inihandang topic sa inyo na makakatulong po sa ating kalusugan. May kinalaman ito sa kefir probiotics. Siguro marami po tayong alam about probiotics. Halimbawa, yogurt. Kilala natin yung iba-ibang klase ng mga yogurt. Pero ito po, maaring ngayon nyo lang narinig. Pero sa ibang bansa, kilala na po ang kefir probiotics. Kasi mas kilala po ito, isa sa pinakamahusay na available probiotics for abroad. Kaya lang sa atin, hindi pa masyado siyang kilala. Kaya nais ko ipakilala sa inyo. Dahil marami siyang magandang mga katangian na hindi natin makikita sa mga probiotics na nabibili natin sa ngayon. Halimbawa po, bago ko i-discuss sa inyo ang kefir probiotics, saan ho ba nanggaling tong kefir probiotics na ito? Kung titignan po ang tutuntinin natin ng history nito, ang kefir probiotics po ay nanggaling po sa mountain ng Caucasian. Sa Turkey, Russia to nag-originate. Ang napansin ko kasi nung araw po, yung mga taga-Russia, yung pinaka-prime minister nila doon, may mga nababalitaan na sila about yung mga taga-Caucasian mountain mula sa kanilang rehiyon. Napansin nila, bakit ang mga tao doon mahahaba ang buhay? Ang buhay po nila ay umaabot hanggang 100 years mahigit. At nagtataka sila, wala silang kanser, mga sakit sa puso. Yung mga pangkaraniwan nakikita natin mga karamdaman po ngayon, hindi po nila kilala. Namamatay lang po sila dahil sa katandaan, aging. At karaniwan po ang kamatayan nila 100 years pataas bago sila mamatay. So nagka-interest po ang Prime Minister ng Russia na bakit kaya ang mga tao doon mahahaba ang buhay at malulusog? Ano kaya ang sikreto nila? Kaya may inutusan po siya na isang kaibigan niyang babae para pumunta doon. At nagpunta doon ng babae, kaya lang para makuha niya yung sikreto, kailangan niya magpakasal sa Prime Minister sa Caucasian. So nalaman nila na ang sikreto pala na kaya ang mga tao doon ay mahahaba ang buhay at malulusog, ang ginagamit nila ay kefir probiotics. At sa ganda nga naman ng pangyayari, nakumbinsi ng babae na pinapunta niya doon na humingi ng kefir kasi ito nahihingi. Pinapasa nila sa mga tribo at sila na mismo ang gumagawa ng sarili nilang fermented food. So, ibinigay ito sa Prime Minister ng Russia at ito ngayon ang pinamahagi nila sa Russian people. Kaya kung mapapansin po natin yung mga Bulgarians, mga taga-Russia, mahahaba ang buhay po nila because of the kefir. Kasi sa kanila po nanggaling ito. Ang tanong ngayon, ano ba itong kefir probiotics na ito? Ang origination po nito, isa itong uri ng probiotic 2,000 years ago na. Ano ba yung karaniwan na didinig po natin ng probiotics? Pero ano po ba talaga ang probiotics? Ito po ay isang uri ng mga bakterya na naandoon sa ating katawan. Ito po ay nakapalibot sa lahat ng ating katawan, yung microflora ng ating katawan. Katunayan, ang katawan po kasi natin, binubuo ng microflora. Alimbawa po, yung puso,
kung titignan po natin ang puso po natin, ito ay 0.7 pounds. Tapos may pangalawa pong bahagi ng puso natin, meron po pa itong ibang bahagi na may 3 pounds. Brain po natin, 3 pounds po ang bigat. Yung probiotics, lahat po kasi tayo, binubuo po tayo ng microorganism. Sa lahat ng katawan po natin, nakakalat po ang microorganism, yung mga probiotics na yan. Yung friendly bacteria na sinasabi. Ang bigat po nito sa ating katawan ay 3.5 pounds. Kaya mas mabigat pa ito kaysa sa ating brain. Ang pinaka-huli po, yung liver, pinakamalaking bahagi na pounds ng ating katawan. Ang liver po ay binabahagi ng 4 pounds. So, pangalawa po sa pinakamabigat sa ating katawan ay ang probiotics. So, simula po nang ipanganak tayo bilang sanggol, meron na po tayo niyan. At naipapasa yan ng mga ina natin. Mula pa lang sa womb, may probiotics na po sila, hanggang sa ipinasa yung sanggol, dumaan sa normal birth, na ipapasa na po ang probiotics na to. At lahat ng katawan po natin, mula ulo hanggang paa, hanggang sa kaduluduluhan ng himul-mula ng ating cells, ito po ay binubuo ng mga probiotics. Dahil 3.5 pounds po ang pinakabigat ng probiotics sa ating katawan. Binubuo po ito ng mga friendly bacteria, made of yeast and bacteria. Ngayon po, ano po ba ang nagagawa nitong Kefir Probiotics? Bakit gusto ko sa inyong ipamahagi ang knowledge na ito? Unang-una, ayon po sa kanilang pagsusuri, ito po ay naisuri na, na-research na, ano-ano ho ba nagagawa ng Kefir Probiotics sa ating katawan? Ito po ang ilan sa mga ilan. Tumutulong po ito para lumakas ang ating immunity, para malabanan po natin ang lahat ng ating karamdaman. Kasi kung mahina po ang ating immune system, madali po tayong sakitan ng sakit, kapitan. At ang ating mga organ ay madaling masira. Kaya mahihirapan po tayong labanan. Kaya puro chronic diseases po, malulubhang mga karamdaman ang ating haharapin. Tapos, tumutulong din po ang Kefir Probiotics sa ating digestion. Karaniwan po kasi, dahil nga sa puro ang ating kinakain ngayon ay processed food, kulang na tayo ng mga fiber, fruits, and vegetable, karaniwan hindi na mahilig, puro cooked food ang ating kinakain, kasi ang kailangan po natin ay buhay na mga pagkain. Living food, fruits and vegetable na raw diet. Para makuha po natin ang 100% na enzyme na kailangan po natin para lumakas ang ating katawan, para malabanan ho lahat ng karamdaman. At doon po sa mga prutas at gulay na ating kinakain, maging ang mga leaves noon, naandoon na po ang mga friendly bacteria na yan. Ipinapasok natin sa ating katawan. Pero sa pamamagitan po ng cooking at pagluluto, namamatay po ang mga probiotics na yan. At dahil sa mga processed food, namamatay kasi pinainitan siya. Yung mga chemical na ating naiinom, mga lahat ng mga kinakain natin na process, yung mga chemical na ating iniinom, namamatay po ang probiotics. Kaya, yung 3.5 pounds po na probiotics sa ating katawan, natutulong para manatili tayong malusog, namamatay po ito. Napapalitan po ito ng bad bacteria. Kaya pag na-dominate po ang bad bacteria sa ating katawan, eto po, sisirain ang ating mga organ, ang ating mga cells ay magkakaroon ng damage. Kaya eto po, nakakaroon tayo ng iba't ibang karamdaman. So, isa po sa nagagawa ng Kefir Probiotics, tumutulong po ito sa mabuting digestion sa ating katawan. Tumutulong din po ito para lower cholesterol levels. Yung mga bad cholesterol sa ating mga ugat na nagkakos ng high blood pressure, tumutulong din po ito para bumaba. Tumutulong din po ito para sa mga gustong pumayat. Kasi po, isa pong effect ng kung kulang po tayo ng probiotics sa ating katawan, tataba po tayo. So, makakatulong po para sa weight loss. At ganun din po yung mga may allergic po na nasusuka o hindi nila makapid ang mga milk, nakakatulong po sa lactose intolerance, yung hindi kapit ng kanilang tiyan ang pag-inom ng mga dairy product. Nakakatulong din po ito lalo sa mga galing po sa mga may sakit na niresetahan ng mga antibiotics. Natutulungan po ang body nila para ibalik uli ang lakas mula sa pag-take na antibiotics kasi drugs po ito, humihina ang resistensya niya. Kasi once na nag-antibiotics tayo, ang immune system po natin bumababa. Humihina po ang ating katawan. Kaya mula sa antibiotics na may sakit,
nagtutulungan para may ibalik uli ang lakas. Tumutulong din po ito para linisin ang ating digestive system. Kasi po, kung marami ang ating digestive system, yung ating bituka, dyan po nagsisimula ang maraming sakit. Dahil pinapamugaran po ito ng mga bad bacteria, at ang bad bacteria na to ay magbibigay ng toxin sa ating katawan at pupunta sa ating mga ugat at sa ating bloodstream at sisirain ng iba-ibang part ng ating cells at mga tissues at organ. Kaya dyan ho nagsisimula ang mga karamdaman sa ating katawan. Kaya kung ang mga probiotics na ito ay namatay dahil nga po sa antibiotic, kasi po antibiotic, pag nag-take po tayo, namamatay po ang mga probiotics. Sila ho ang friendly bacteria na tumutulong sa ating kalusugan. Kaya para maalis po ang mga antibiotic na effect nito, kailangan maglagay po ulit tayo ng Kefir Probiotics para maibalik natin ang good bacteria, para maibalik natin ang kalusugan sa ating katawan. Ganun din, marami po tayong benepisyo na makukuha sa Kefir Probiotics. Halimbawa, yung calcium. Dito po tumutulong siya sa para makuha natin ng calcium, vitamin A, C, and D. Nakakakuha tayo ng added na benepisyo. Meron din siyang lactic acid and potassium. Tutulungan tayo dito. Help times of sickness and pregnancy. Kahit po sa mga buntis, nakakatulong po ito. Kasi karaniwan problema ng mga buntis, hindi ba lagi sila nag-UTI? Tsaka minsan nagkaroon sila ng infeksyon, sinipon, ubo, delikado po ito sa baby. Lalo kung magte-take siya ng antibiotics. Kahit paano may epekto po yun sa kalusugan ng sanggol. So, ang magagawa po nito, yung Kefir Probiotics na natural, papatayin po niya yung bacteria na nagkakos ng UTI. So, mapapatay po ang bacteria na pinanggagalingan ng UTI. Gayon din sa sipon, nakakatulong lang po ang Kefir Probiotics para mamatay po ang mga bacteria na nanggagaling ng virus mula sa sipon. Ganon din, yung indigestion, yung hindi natunawan, nakakatulong po siya. Lalo yung mga nagpapasusong ina, malaking bagay po ang Kefir Probiotics. Tapos, yung mga nalasing, yung hangover, galing ho sa matinding pag-inom ng alak kinabukasan, pinapababa po niya ang epekto ng hangover. Nakakatulong din po ito sa mga hangover, sa mga uminom ng over drinking ng wine. Tapos, yung mga sobra pong kain sa garlic heavy meal, neutralize niya po ang masyadong napadami tayo ng kain. At tumutulong din po ito para mapatay ang mga bad bacteria at makontrol ang bad breath. Kasi ang bad breath po, nakukuha yun sa mga bad bacteria sa ating katawan. Kaya kung tayo maraming bad breath, it means marami tayong bad bacteria. So, pinapatay po niya yon. So, ilan lang po yan sa binanggit ko. Ganun pa man po, paano po ba nila na ipapasa itong Kefir grains na to, yung Kefir Probiotics, paano ito na ipapasa? Ito po nanggaling mismo sa Kefir grains. Katulad nga ng binanggit ko sa inyo, ito nahingi nila at ipinamimigay nila at sila ang nagpe-ferment ng kanilang pagkain. Halimbawa po, ano po ba ang Kefir grains? Kefir grains po kasi ang ginagawa nila para makagawa sila ng Kefir Probiotics. Paano nagkaroon sila ng Kefir grains? Ito po ay pinagsama-samang grupo ng mga yeast and bacteria, symbiotic culture of yeast and bacteria. At ang ginawa po nila para makagawa sila ng Kefir Probiotics, yung tinatawag nating Kefir drink na may probiotics, composed of yeast and bacteria, ang ginagawa po nila, pinaferment po nila yung milk made with Kefir grains. So, yung Kefir grain na binubuo ng yeast and bacterial formation starter, sinasama nila sa raw milk. Hindi pasteurized milk po ang ginagamit. Kasi po doon, hindi po, mas mahusay po siya kung raw milk ang ginagamit niya. Kaya pag natikman po ito, slightly sour siya, carbonated. Dahil siya po ay pinaferment, binuburo po ang gatas 24 hours. Nakababad lang po siya doon na naandoon ng kefir 24 hours. So ang bacteria, magiging sour milk po siya ngayon because of the bacteria and yeast na composed of the kefir grains. Ngayon po, ang pinaka most potent kefir source po nitong kefir na to, yun nga pong kailangan galing sa raw milk.
At ayon po sa pagsusuri, ito po palang kefir na to, yung kefir drinks na to na probiotics. Dito po nanggagaling yung maraming sources ng vitamins, minerals, essential amino acid na tumutulong sa healing and repair and general health maintenance. So, yung para po pala gumaling yung ating mga karamdaman sa loob. Halimbawa, may nasira tayong organ. Bawa, may sakit kayo sa diabetes. Ano po ba ang karaniwang effect? Bakit tayo nagkakasakit ng diabetes? Kasi po, may problema tayo sa pancreas. Hindi na po normal ang paglalabas ng pancreas ng ating katawan. Hindi siya nakakalabas ng insulin kasi nagkakaroon ng damage ang pancreas. So, ano gagawin ng kefir probiotics? Tumutulong siya para i-repair po ang ating pancreas. Kung ano man meron sira sa loob ng pancreas niya. Kaya nagkakaroon ng problema, kaya tayo nagkaka-diabetes. Nire-repair po yung mga tissue noon, yung maliliit na selula noon. Para sa ganoon, kung may damage ang organ natin sa pancreas, ang kefir probiotics may kakayahan po siya mag-repair at mag-heal para matulungan pong gumana ang ating pancreas na siya naging cause ng diabetic patient. At marami din, isa lang po iyan sa sample na binigay kong sakit. Pero lahat po ng sakit, kung may damage ang ating mga organ, tumutulong siya kay puso siya, kay kidney siya, kay appendicitis siya, anumang organs na nasira sa ating katawan, kay tissues, kay cells, kay organ man siya, tumutulong siya sa pag-heal at repair at general maintenance ng ating katawan. Yan po ang nagagawa ng kefir probiotics. At bukod doon, ano pa ibang mga health, mga content ng kefir probiotics? Meron din po siyang vitamins na thiamine, B12, calcium, folates, and vitamin K2. At good source din po siya ng biotin, B-vitamin, na siyang tumutulong para i-assimilate natin yung B-vitamins. Kasi importante po na ang B-vitamin gamitin sa ating katawan. Merong kinalaman din po sa pagre-repair. At yung complete protein po na kinakain natin either sa meat or either sa galing sa plant protein or animal protein, tumutulong po ito para partially digested. Madali pong ma-utilize ng ating katawan para ma-convert agad siya. Tinutulungan tayo ng kefir probiotics para madaling i-digest ito. Madali kaysa sa naiiwan sa ating katawan na nabubulok na hindi na-digest. Tumutulong po ito sa digestion. At ang maganda po rin dito, dahil nga malaking source siya ng calcium, magnesium, and phosphorus, tinutulungan niya yung mga carbohydrates na kinakain natin, halimbawa yung kanin, yung fats, yung proteins, para kino-convert niya agad to, para sa ganoon, makatulong po ito sa cell growth natin, maintenance, and energy. At nakakatulong to sa ating bituka and bone health. Kasi po, kung hindi ito agad ma-i-digest at hindi mako-convert agad ito para mapunta sa energy at hindi po makakatulong yung ating cell para gamitin niya to sa pag-repair niya. Kasi ang ating organ, lahat ng bahagi ng ating katawan, yung ating organ ay composed ng cells. At ang mga cells natin nasisira din, namamatay din yan. Ang buhay ho niya hanggang 120 days lang. Paano kung namatay na po ang cells? Kailangan mag-build ng new cells. So, dyan po papasok ang kefir probiotics. Yung lahat ng mga ating kinakain, ni-utilize na lahat ng kinakain natin, yung carbohydrate, fats, and proteins, para i-convert niya, para magamit ng ating cells, para makapag-repair, makagawa ng bagong cells, para matulungan maging healthy ang ating katawan, at matulungan yung ating bituka at ang ating bone health. Lalo kung nagkakaedad na ho tayo, lumulutong ang ating mga buto, madali tayong mapilay, or mabalian ng buto, o lumiliit ang buto. So, nakakatulong po ito sa bone health. Ganon din, nakakatulong din po ito sa ating mga bituka. Dahil karaniwan, yung mga kinakain po natin, na hindi natin maiwasan, nagkakaroon tayo ng fungal infection, bacterial infection, meron po siyang antifungal at antibacterial infection. Nakakatulong din po siya sa colitis na sakit, na karaniwan nagkakaroon po doon ng inflammatory sa ating intestinal cell. So, ang epekto po ng colitis, namamaga ang ating bituka. Because of the kefir probiotics, tutulungan niya yung mga bacteria na pinagmumula ng colitis, papatayin niya yung bacteria, na bad bacteria from colitis. At kasi po, kaya po namamaga ang ating mga bituka, marami tayong bad bacteria doon.
nagkokos ng colitis, namamaga ang bituka nyo. So, kung marami tayong bad bacteria sa ating bituka, ang gagawin po ng Kefir Probiotics, papatayin po niya yung mga bad bacteria na yan. Para yung pamamaga po ay mawala. Kasi ang sign po kasi ng pamamaga, marami infection kayo sa loob, marami kayong bacteria sa loob na bad, kailangan po ito mailabas natin at mamatay. Diyan po papasok ang Kefir Probiotics. Kaya nakakatulong po yan sa pamamaga ng ating bituka. Ganon din, good source din po siya ng K2. Potassium po ito, K2. Ano ho ba ang trabaho ng K2? Ang trabaho po ng K2 ay yung calcium po, kasi pag nag-take po tayo ng calcium sa mga kinakain po natin, minametabolize po niya yon. Ngayon, pag minatabolize niya po, para ilagay sa iba-ibang bahagi ng ating katawan, siya ho mismo ang nagde-deposito sa appropriate, kasi mga living organism po kasi itong probiotics, para din po itong tao, katulad natin buhay, kaya lang maliliit lang po sila, microorganism po sila. So, ang trabaho po nila, siyempre, inaano niya po yung calcium, ang gawa niya, para siyang postman. Ang gagawin niya, yung mga calcium deposit ng ating katawan, dinadala niya sa eksaktong lokasyon na kung kailangan ng ating katawan. Anything of the part ng body natin nangangailangan ng calcium, kahit sa soft tissue to, sa arteries, sa mga bones natin nangangailangan ng calcium, dinadala niya po yung para siyang postman. Siya ang taga-deliver doon. So, iyan po ang nagagawa ng Kefir Probiotics, kasi mga microorganism po ito, made of bacteria and yeast na good bacteria. So, yung mga kailangan ng minerals ng ating buto, lahat ng nutrients na kailangan po natin, pumupunta siya sa bloodstream natin, sa iba-ibang part ng mga cells at tissues natin, nakakarating po siya doon kasi living organism po siya na pumupunta roon. Nakakalakad po siya kasi maliliit po siya mga bacteria and yeast. So, lahat po ng mga minerals na kinakain po natin, nutrients, lahat ng yan, maging sa bloodstream natin, sa tissue, sa cells, kaya po niyang dalhin doon like a postman. So, yun po ang nagagawa niya. So, yun po ang trabaho ng K2. Yung mga calcium na kailangan sa katawan, siya po ang taga-metabolize para dalhin dito. Ang taga-dala naman po yung probiotics. Tapos, ito pong kefir, tumutulong din po sa immune system natin. Kasi meron pong compounds ang Kefir Probiotics na hindi po sabihin nakakatulong para mapalakas ang ating immune system. Maging ang allergy natin, napapababa nyo po niya ang ating may antihistamine po siyang properties. Meaning, pag allergy po tayo, mataas pong histamine sa ating katawan. So, ang nagagawa po niya, napapababa po niya yung ating allergy. Nagkakaroon po ng mast cell degranulation and cytokine production. Sinosuppress niya. Kasi po, pinipigil niya. Isabihin para wag dumami. Kasi para po tayo tumaas ang ating allergy, kung marami tayong cytokine production, yun kasi nagpapadami ng ating allergy. So, ang gagawin niya, pinipigil niya para hindi dumami yung cytokine production. So, ang mangyayari, bababa po ang allergic response natin. Tapos, may certain bacteria din po itong kefir na to para pinipigilan niya yung IgE production. Para sa ganoon, kasi pag mataas ang ating IgE production, tumataas po yung allergic response natin, dumadami allergy natin. Kaya tanyo yung asthma nyo, biglang umatake si asthma. Umatake si pantal-pantal sa ating katawan. Kasi marami pong allergy, may bahen, may sneezing, maraming effect po. Because of the kefir, good bacteria na to, yung IgE production niya, pinipigilan niya para yung response ng allergy natin bumaba. Tapos, meron din po siyang anti-tumor effect. Ibig sabihin, yung growth po ng hormone, yung mga growth ng mga bukol sa ating katawan, pinipigilan niya para wag lumaki. At makapapansin niyo po, kasi ang trabaho po kasi ng Kefir Probiotics, halimbawa, uminom po tayo ng Kefir Probiotics, papasok po siya sa ating intestine. Pagpasok niya sa intestine, ang intestine po natin may vinyl lining po yon. Yung vinyl lining is stem cell. Ngayon, papasok siya ngayon doon sa siyempre, magda-digestion. Pag nag-digestion po, itong maliliit na microorganism na to, yung Kefir Probiotics na to, papasok siya ngayon sa bloodstream natin at sa lahat ng tissue ng katawan natin. Pagpasok niya ho sa bloodstream natin, ang gagawin po ng Kefir Probiotics,
pumupunta siya lalo kung may bukol kayo, nakakapasok po siya sa loob ng bukol. Yun po ang nagagawa kasi microorganism po siya eh. So ang gagawin niya, papasok siya sa loob ng bukol o sa loob ng cancer cell. Yan po ang trabaho niya. Kasi nakakapasok siya sa loob ng tissue, sa loob ng cell, any part of the body, kahit sa bloodstream, nakakapasok siya. Kahit sa loob ng bukol at kahit sa loob ng cancer cell. Papasok siya ngayon doon. Pagpasok niya ngayon doon, maglalabas siya na isang uri ng chemical. Ang tawag po doon ay sodium butyrate. Yung sodium butyrate na yon, isang uri ng chemical na pag inilabas niya po iyon, ang mangyayari po sa cancer, mamamatay. Parang nilalason po niya on a natural way. Para ho siyang natural chemotherapy. Kung may natural chemotherapy po na synthetic, meron pong natural chemotherapy ang Kefir Probiotics. So, maglalabas siya ng natural antibiotics na parang chemo style na natural na hindi po mamamatay yung good normal cell. So, ang mangyayari, malalason ngayon yung cancer at yung tumor, pagkatapos, kusa po silang mamamatay. Kaya napapatay po niya ang cancer through that. Through the Kefir Probiotics, through the chemical compound, yung sodium butyrate. Tapos, bukod po doon, meron din po siyang lactic acid. Ang lactic acid po na ito, dalawa po kasing klase ng lactic acid. May lactic acid na bad at may lactic acid na good. Para ho bang bad cholesterol and good cholesterol. Ito pong lactic acid na binibigay niya ay mabuti sa ating kalusugan. Ang trabaho po niya, halimbawa po yung cancer cell or tumor cell. Pagpasok po niya sa loob, di may kasama po siyang lactic acid. Kasi po, ang cells natin, sabi ko nga sa inyo, 120 days lang ang buhay niya, namamatay siya. So, ang cancer cell po, hindi po namamatay, immature cell po sila. Kaya mahaba ang buhay nila, hindi sila nagmamature, hindi sila namamatay. Ang gagawin po ngayon nitong si Kefir Probiotics, meron po siyang lactic acid. Ngayon, ang trabaho po ng lactic acid na to, ima-mature niya ngayon yung cell. Ang lactic acid na to, kaya niyang immature ang cell na cancer. Siyempre, pag nag-mature siya, tatanda siya ngayon. Pag tumanda, dead ball si cancer cell. Yun po ang effect ng lactic acid na dala-dala po ni Kefir Probiotics. Kaya yung immature cell, napapamature niya para mamatay sa sarili niya. Yung tinatawag nating apoptotic. Then, tapos yung nagbibigay pa siya ng natural antibiotic or natural chemotherapy sa cancer cell para mamatay ito at malason naturally na hindi maaapektuhan ang ating normal cell. Kaya iyan po ang effect, nakakatulong siya sa immune system. Hindi lang po iyon. Meron po tayong tinatawag na natural killer cell. Lahat po ng katawan natin may natural killer cell. Yan po ang pinaka-soldier ng ating katawan para malabanan po ang lahat ng parasitic, virus, bacteria, fungal sa ating katawan. Sila po ang soldier natin. Sila ang pumapatay sa lahat ng iyan. Ngayon po, ang trabaho nito, yung ito pong Kefir Probiotics, meron siyang kakayanan para padamihin ang natural killer cells sa ating katawan. Pinapadami niya ang number sa ating katawan nito. Kung tayo umiinom ng Kefir Probiotics, pag pinadami niya ito, siyempre dadami ang natural killer cell. Ano bang trabaho ng natural killer cell? Sila po ang pumapatay sa cancer cell. Kumbaga sila ang soldier. Sila ang tagapatay sa mga cancer cell. So, kung napapadami niya yung natural killer cell at marami na tayong cancer cell sa loob, hindi natin alam, o di nakakatulong to para mabawasan ang cancer cell sa ating katawan. Para din ho kasing tao yan namamatay din. So, kailangan natin ng many soldiers like natural killer cell para mapatay ang cancer cell sa ating katawan. At pinapadami din niya yung B cell and T cell. Yan po ang mga cells na nakakatulong sa ating immune system para malabanan ang mga diseases sa ating katawan. So, yan po ang ginagawa ng Kefir Probiotics. So, bukod doon, itutuloy ko na lang po ito kasi medyo 12:35 na po. Hanggang 1 o'clock lang po ako. So, by next week, sundan nyo po ang kabanata. I'll discuss about Kefir Probiotics. Pansamantala, na-discuss ko na po yung about the Kefir. Ngayon po, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pangkabuhayan. Dalawa po ang topic ko sa inyo. Hindi lang po sa health, about pangkabuhayan. Paano po tayong kikita? Kasi gusto ko kayong tulungan kumita. At ako din, matutulungan nyo ako para makaipon ako naman sa aking
medical mission in the future. Kasi yun yung pangarap kong makatulong sa medical mission na hindi po nawawala. Talagang nais ko po matupad sa tulong ninyo. At kayo naman, tulungan ko din ko sa livelihood kung makaka-interest kayo. Ito pong meron po kasi akong minamarket ngayon na Kefir Probiotics, katulad ng binanggit ko sa inyo. Meron po akong classmate na siyang inventor ng Kefir Probiotics. Ito po ang aking i-introduce sa inyo. Dahil ito ay siya mismo ang nag-formulate. Pinagsama niya dito ang enzyme, tapos Kefir Probiotics, at yung fiber ng mga iba-ibang yung produkto niya. Sama-sama na po iyon. Tapos ang advantage po nito, may income po tayo. Ang kagandahan po kasi nito, merong isang malaking company na nagsaayos para tayo kumita at the same time magka-pension. Kasi po ito, pag nagka-interest po kayo, bibili po tayo ng product mula sa akin, ako magi-sponsor, at the same time, pag nag-sponsor po kayo, may income po kayo. Halimbawa po, namili kayo ng 2,000 worth ng product ng probiotics na to, bibigyan kayo ng commission ng company po mula dito. Meron kayong 560 per sponsor. Kaya kung 5 sponsor, may 2,800 po kayo doon. At the same time, ang kagandahan po nito, monthly, kung lahat po ay mamimili na registered na sponsor ko at sponsor ng mga sponsor ko, 1 month po tayong mamimili ng Kefir Probiotics through this company. I-discuss ko na lang ho pag dumiretso kayo sa akin. Tapos, on the 13th month, meron na po kayong 9,000 monthly na pension. Bukod sa kikita po kayo dito, magkaka-pension po kayo on the 13th month. Sa 13th month, ang company kaya po kayong bigyan ng pension 9,000 per month. For the whole year of yung 13th, the whole year of that, may 9,000 monthly pension po kayo. On the 3rd year, may 7,000 pension po kayo monthly plus 2,000 probiotics. On the 4th year, balik po tayo sa 2,000 na mimili ng probiotics with commission from the company per sponsor. At ang kagandahan po noon, pag nag-sponsor sila, hindi lang yung direct line nyo ang mayroong kayong income, yung second level nyo, may 3% kayo sa lahat po ng mamimili ng 2,000. 3 to 8 level, may 1% kayo sa lahat ng mamimili ng 2,000. 9 to 10 level, meron kayong 2% sa lahat ng mamimili po ng 2,000. Kaya kung lahat po igagalaw yon, meron po kayong a total of malaking halaga, around 478 million, kung lahat sila ay mamimili. Iyan po ang marketing ng company. At nakapagpamigay na ho ang company nung June 12 na andun na ako sa Pasig Sports Complex. Nakapagpamigay na siya ng advance 1-month check sa 100 tao. Nakita ko aktual. Nagpamigay po siya ng 9,000 sa 100 tao. Advance 1 month sa 13th month. Kasi binakabayad na po sa kanya eh. So 1 month advance, nagbigay na ho siya ng 9,000. Tapos may ibang programa din siya na dalawa kasing klaseng programa niya, yung Maharlika program and the Mahal Kita program. Yung isa naman po, nakapagpamigay po siya ng 90,000 per tao kasi Mahal Kita 90,000 ang check-in nila per month. 100 taong in advance niya. At 3 hudong kaklasiko na nabunot ng pangalan nila sa advance 1-month check at na-ingkas nila ang pera nila. At 100 tao nakapagpamigay siya ng 100 10 kilos na bigas at 100 box ng kape. Kaya mismo actual nakita ko po. At ang kagandahan po dito, yung mismong classmate ko na may-ari ng probiotics, tinignan din niya kung talagang kaya ng boss niya sa company na to na magbigay talaga ng pension for everybody. Kasi meron po siya malaking account abroad. Sini-ay na siya ng classmate ko. Meron po siyang kaibigan. Dataon may kaibigan siya sa World Health Fund sa US. Ala naman siya maling intention pero nakita niya na talagang totoo, may account talaga yung may-ari. At yung classmate ko po, nataon Magdalo at pinsang buo po siya ni Senator Trillanes. Sini-ay din po niya dahil downline ko siya dito sa company na to. And yung boss din niya isang official din sa PNP director sa Manila. So, nung tinignan po nila, nakita nila talaga pong may account yung may-ari. He has an account abroad na talagang totoo. Kaya hindi ko ikahihiya o ipagmamalaki ko na pwede po siyang magpamigay talaga ng ganong account. Kasi na-CI na po namin. At meron po akong SEC nila, meron ako mayor's permit. Yung lahat ng dokumentado na kung sila'y totoo, SEC, mayor's permit, yung mga BIR,
Meron po sila. Kagabi kinuha ko na ho sa email ko. Kasi pag nagsalita ako sa radyo, kailangan ebidensya po, di po ba? So, kung may interested po kayong pumunta kayo sa akin at pwede ko yung sponsor at doon natin i-discuss sa bahay ko. At meron pa akong isang, apat na marketing ang iaano ko po sa inyo. Meron pa akong isa na company, yung mga second year college na gustong mag-aral at magturo abroad. Meron po kami, o kaya yung mga teacher na gusto magturo abroad. Meron pong company akong affiliated na pwede kayo mag-coordinate sa akin. Napunta na, good company po siya sa US. Meron po, andito office nila pero naka-affiliated sila kay Bill Gates Foundation at iba-ibang malalaking company in US. Meron po silang livelihood na yung mga teacher po, graduate or second year na hindi pa tapos, na gustong magturo abroad, kept English, pwede hong makipag-ugnayan sa akin. Ang kita po nila 50,000 and may accommodation. Meron po silang para yung sabihin, ituturo ko sa inyo kung paano kayo maging qualified. At in the future, makakapagpamigay din po sila na scholarship sa mga bata from grade 4 ang qualification hanggang high school. Yung 5 countries po ang available na para sa kanila mag-sponsor. 7 kids per country. Sa US po, pwede silang pag-aralin through the help of Bill Gates Foundation. Meron po silang ganon. At yung mga teacher na ayaw naman magturo abroad, meron po sila dito na way how to earn $20 per hour. Makipag-ugnayan po kayo sa akin, ituturo ko po sa inyo paano po ang gagawin. Dahil affiliated na ako sa company na to. Isa din po yung pangalawang livelihood. Pangatlong livelihood po, meron din po akong company na inuugnay ngayon na sponsor ko rin kayo. Kung may gusto kayo, bigyan ko kayo ng libre registration. Pwede kayong magtinda po ng sabon, yung mga panlaba, yung mga liquid. 25% kayo discount sa company. Tapos uutangin pa kayo worth 1,000 worth, may 25% discount po kayo, 37 days to pay. Kaya utang na, libre registration, sponsor ko kayo, magkaka-income din po kayo, makipag-ugnayan lang po kayo sa akin. At meron pa rin isa akong product na gustong iyan sa inyo, yung mga meron ako napkin na sa mga may sakit, na pag tinapal po natin, nakakatulong sa karamdaman po. Pwede nyo rin pong itinda, pero i-sponsor ko po kayo. 4 na klase ng livelihood ang pwede kong i-offer sa inyo. Kung interesado kayo, makipag-ugnayan po kayo sa akin dito po sa St. Joseph Pawn Shop dati. Dito po sa 117 St. Joseph Street, Balanga, Bataan. Ang akin pong number ay 237-6575. 047-237-6575. 047-237-6575. Tapos, yung akin naman pong cellphone, 0908-89-19303. 0908-89-19303. 0908-89-19303. Ang kagandahan po kasi nito, matutulungan ko po kayo para sa mga livelihood po na to. Kasi nakita ko po mismo yung, katulad po yung sinasabi kong company, yung probiotics. Yung kasing sinabi ko sa inyo, yung kefir, siya po ang inventor ng kefir. At nagkaroon na ho siya ng award about the kefir. Marami na pong humuhusay dito through this help. Katunayan niya, meron na ako isang pamangkin na na-ospital, binigyan na antibiotic, wala din ho nagawa. Yung kanyang pananakit ng tiyan, hanggang sa kumasos pa ho siya ng 60,000. Pero nung tinulungan ko po siya sa Kefir Probiotics na ito, yung sa classmate ko, yung invention niya, 5 days pa lang, nakaginhawa na ho ang bituka niya. Tapos, on the 20 days, nakita niya yung difference. Yun ho pala, isang katerbang amoeba ang katawan niya, inilabas po niya ng natural. Through the Kefir Probiotics. At pumayat po siya. At nakaginhawa na po siya sa kanyang pananakit ng tiyan. Nakita niya effect po ng Kefir Probiotics. Tapos yung may mga kasamahan po ako, kasi Jehovah's Witness po ako, may mga kasamahan po ako ng mga elderly na may mga ubo po sila, hindi mawala-wala, pabalik-balik. So, in-introduce ko po yung Kefir Probiotics. Ang effect po, kasi yun may asthma, may diabetes, tapos yung ubo na hindi gumaling-galing. So, nagte-take po sila ngayon, nakakatulong ang effect.
gumanda pakiramdam nila, yung ubo nakatulong ng malaki, tapos yung diabetes medyo kasi napapababa po kasi niya maging ang diabetes. So tapos yung plema na ilalabas po nila. Dalawa po dito ang may ganun ng karanasan. Tapos nung isang gabi, meron po akong kasamahan na saksi din, yung anak po niya baby, kasi kahit sa baby pwede po siyang gamitin. Ang nangyari po sa kanya, yung sa baby, nagpunta siya sa hipag ko dahil sinabi yung problema. Tapos sabi ko, wag niyo na, kasi plano nila i-hospital yung baby, sukat tae po. Sabi ko, wag na kako kanyang i-hospital kasi mahirap na buhay lang. Sabi ko, subukan nyo na lang kako yung kefir kasi alam ko magaling siya sa diarrhea sa baby, sukat tae. Sabi ko, try nyo kako kasi baka makatulong. So, ang ginawa nila, nanguha sa akin ng isang bote ng kefir probiotics nga. Tapos, pinainom nila sa baby niya. Kinabukas, tumawag ako ng gabi, hindi sila nakasagot. Nung minsan, tumawag yung asawa niya, nag-message. Tapos, kinumusta ko. Ang sabi sa akin, hindi na nagsusuka, siguro 1 day after ang effect po. 1 day after or 2 days. Doon ko siya nakausap. Tapos ang sabi niya sa akin, hindi na hospital yung baby niya. Tapos yung maganda na, hindi na nagsusuka, hindi na nagtatae, tsaka nilalabas niya ang amoeba mismo. Kasi po ang kefir probiotics, kaya po niyang palabasin ang amoeba mismo. Napapalabas niya at namapatay niya yung amoeba bacteria. So, ilan lang po iyan sa magagandang karanasan ng kefir probiotics. At yung isa namang aking pinapainom, yun po, lagi pong mahina ang katawan, mahina yung maplema, mahina ang lungs. So, nag-take din po siya sa akin ng kefir probiotics. Tapos, nung i-take niya po iyon, lumakas po ang kanyang lungs, hindi na siya sipunin. Tapos, meron po siya maliit na cyst dito sa braso niya, part ng braso niya. Napansin niya, simula po nang mag-take po siya ng kefir probiotics, yung cyst po niya lumiliit. Yun ang feedback niya sa akin. Sabi niya, Ate Marlene, yung cyst ko, hindi ko na makapa, dati malaki. So, natutuwa naman ako, nakakatulong sa cyst niya. Kasi sabi ko nga ho sa inyo, hindi ba pumapasok siya sa loob ng tumor o cancer, tapos kaya niyang patain po yun. Natural way, through the natural chemotherapy niya, yung sodium butyrate. Tapos yung lactic acid, pinapamature niya yung cell para yung cancer cell po ay mamatay. Tapos yung B cells sa T cells, natural killer cell, lalong pinapadami. Kaya marami yung tumutulong para mamatay kung iyon may tumor o iyon man ay cancer cell o bukol. So, iyon pong effect sa kanya. Kaya lang, nitong huli, medyo natigil siya. Siyempre, ang katawan po natin, kung hindi tayo lagi na iinom ng panlaban sa ating katawan, syempre, kailangan din ho natin para sila ho ang ating soldier. Kaya ito ho, bahagi po ng ating parang soldier ng ating katawan. Kasi po, sa dami po na kinakain po natin sa ngayon, hindi natin maiiwasan na madami tayong bad bacteria sa loob ng ating katawan. So, kung wala tayong panlaban, katulad ng kefir probiotics, ay ma-overpower po ang ating katawan ng bad bacteria. Once na na-overpower na po tayo ng bad bacteria sa ating katawan, dyan na po sisirain ang iba-ibang organ ng ating katawan. Dyan na po papasok ang iba-ibang sakit. High blood pressure, naandyan na yung diabetes, naandyan yung cancer, naandyan yung diarrhea. Lahat po ng uri ng katawan na hinaharap natin ngayon, effect po yan ng bad bacteria. Kasi sisirain po ang mga organ ng ating katawan. Kasi isa po rin sa pinanggagalingan kasi ng mga karamdaman natin ay parasite, virus, bacteria, fungi. Diyan po, isa ho yan sa malaking bahagi kung bakit nagkakaroon tayo ng mga grabing karamdaman. Hindi lang po kasi sa mga kinakain natin, kundi yung mga parasites na nasa loob ng ating katawan. At yan po ang trabaho ni kefir probiotics. Pinapatay niya po ang mga parasite na yan, yung mga fungal, bad bacteria, fungi, yeast na mga bad na sumisira ng ating katawan. Hindi lang po iyon. Katulad ng binanggit ko sa inyo, yung mga vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan, siya po ang taga-deliver. Siya din ang taga-digest. Siya din ang taga-convert. Siya din ang taga-utos sa ating bilay kasi po ang kefir probiotics, may kakayanan din po siyang utusan yung stem cell ng ating bilay stem cell na sasabihan niya, oy bilay stem cell, gumawa ka ng new cells. May kakayanan po siyang gano'n, para din siyang commander-in-chief. Kasi bacteria nga po siya.
microorganism, living matter. Kaya may kakayahan po siyang utusan din ang ating mga katawan para gumawa siya ng new cells na normal cell na healthy. Kaya kumbaga, marami po siyang nagagawa. Tagabigay ng nutrients, siya ang tagadala ng mga nutrients sa ating katawan, taga-digest ng good, lahat ng kinakain natin na undigested. Kasi po ang effect, pag hindi po na-digest yung ating kinakain, nabubulok po yan sa ating katawan. Pag nabulok, diyan po papasok yung maraming bad bacteria. At pagka dumami po ang bad bacteria, ay sisirain po yung mga organ ng ating katawan. Diyan ang gagaling yung iba-ibang karamdaman. Tapos na-transfer siya sa iba-ibang part ng ating katawan hanggang sa nagkokos na ng sakit, hanggang sa pumunta na yung bloodstream. Kaya nagkakaroon tayo ng toxemia. Ano yung ibig sabihin ng toxemia? Poisoning of the blood. Meaning, nalalason yung ating katawan because of the toxin na nakuha natin mula sa mga pagkain na undigested na nabulok sa ating tiyan na hindi natin nailabas. Isa pa, yung bowel movement po natin, nakakatulong din po siya para ilabas po ang maganda po sa bowel movement, para ilabas nyo po ang mga dumi na undigested na dapat nyo ilabas. Kasi pag hindi nyo po nailabas yan, mabubulok po yan sa inyong katawan. At tapos, dyan na po manggagaling ang iba-ibang karamdaman. So, ang laki po ng trabaho ng Kefir Probiotics. Halos lahat po ng bahagi ng ating katawan, kailangan po natin ng kefir. Katunayan yan, ang ating pong katawan ay binubuo lamang ng 10 trillion cells. Iyan po ang laman ng ating 10 trillion cells. Yung ating buong katawan natin, 10 trillion lang po yan. Pero, ang probiotics po sa ating katawan, yung microflora, para gumana po ang ating buong katawan, ang laman po niya ay 300 to 500 trillion cells, 3 trillion probiotics. Imagine niyo sa isang tao, 300 trillion probiotics para gumana po tayo ng healthy. Kung tayo po ay punong-puno ng bad bacteria, imagine niyo kung gaano kadaming sisirain sa inyong katawan. Kung puro bad bacteria ang nasa atin. Kaya para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan, kakailanganin po natin ang Kefir Probiotics. Kailangan po natin, bigyan natin ng, kasi po namamatay po kasi ang mga probiotics, yung mga good. Lalo kung mapag-inom tayo ng antibiotic, namamatay po yan. Kung mapagkain tayo ng mga processed food, namamatay po yan. Kung acidic po tayo, namamatay po yan. Kung ang kinakain po natin ay hindi masustansya, hindi tayo nagko-concentrate sa prutas, gulay, mga beans, yan po kasi whole grain. Kasi kailangan mga healthy food ang ating pong kakainin. Para yung good bacteria, kasi po ang probiotics po nandun po siya sa mga halaman sa prutas, sa gulay, sa mga dahon, sa mga roots, nandun po ang good bacteria. Ngayon pag niluto po natin yan, namamatay yan. Kaya kailangan hanggat maaari kain tayo ng prutas na hilaw. Wag lang po yung hanggat maaari, iwas po kayo yung mga prutas abroad, kasi kahit paano may nakababad po kasi sa formalin yon. Para at least, okay naman po yung fruits. Kaya lang, kung nakababad, toxin naman po yun. Kaya ang gawin na lang po natin, yung mga local fruits na lang po atin bilhin. Para may toxin man siya, hindi po masyado. Tapos ang gagawin nyo po, pag namili kayo ng prutas, gulay, any food that you buy, ibabad nyo muna siya sa rock salt, 30 minutes sa water, para mabawasan po yung chemical. Mga 30 minutes nyo po ibabad, rock salt and water na tap water. Tapos ihugasan nyo na, bago nyo ilagay sa rep. Kasi po, kahit paano, mamawala po yung mga pesticide chemical na nakukuha nila. Kaya lang ho, yung mga local na nabibili natin, mas kunti po yung chemical kaysa po sa abroad na nabibili natin. Kaya ang suggestion ko sa inyo, para less chemical, mga local na lang. Total, panahon ng mangga ngayon, panahon na avocado, panahon ng, meron tayong buko. Marami naman tayong local na pwede natin saging, lasaba. At least marami po tayong local na makakatulong na buhay ang Kefir Probiotics para makatulong sa ating kalusugan. Kasi kailangan po natin lagyan din ng Kefir ng probiotics ang ating katawan na natural, na kailangan manggaling po sa fresh na hindi po niluto, raw diet na prutas at gulay. One time tuturuan ko kayo gumawa ng salad na raw. Manggagaling lang po sa dahon-dahon, talbos lang kamote, sayote, talbos, lahat po ng dahon-dahon. One time po, kasi medyo tinitignan ko po yung time ko. 4 minutes, I have 4 minutes to do it.
So, limited po ang aking time. So, one time naman, tuturuan ko yung paggawa ng salad na very healthy, na may probiotics na doon makakadagdag sa inyong kalusugan. So, ang punto doon kayo sa prutas na local, yung raw diet na vegetables, makakatulong po yon. Kasi po, ang probiotics po, makukuha po natin yun sa mga leaves, mga fruits, mga plants na raw, na hindi po luto. Doon na nakukuha yung microflora natin, yung good bacteria. Pag niluto nyo po, namamatay na yon. So, ang magdo-dominate sa katawan nyo, mga bad bacteria. Pag mas marami po ang bad bacteria ninyo, dyan po nakukuha yung maraming karamdaman. Kailangan po, 80% ng katawan natin, good bacteria ang nasa katawan natin, para magkaroon tayo ng healthy body. Ngayon, kung mas madaming bad bacteria, ay mas dadami po ang ating sakit. Kaya dyan po tayo nagkakaroon ng maraming sakit kung mas maraming bad bacteria ang ating katawan. Kailangan po padamihin natin ang good bacteria sa ating katawan sa pamamagitan ng mga good food diet. Halimbawa, prutas, gulay na raw diet, beans, whole grains, katulad ng halimbawa, brown rice, black rice, yan po. Yung white corn na steam, kamote, steam. Yan po yung mga ano po yan mga prutas, gulay, mga dahon-dahon, mga talbos ng kamote, mga sayote, yung mga saluyot, yung mga pangkaraniwan lang na bibili natin sa palengke ng mura lang, na hindi mabibigat lang ng ating bulsa. Kasi po, healthy na kayo, hindi pa masakit sa budget, lalo yung mga nanay na siyempre binabudget yung inyong pera para sa ganun, lahat ng gagastusin ninyo ay hindi kayo nabibigatan at healthy, napapanatili nyo malusog ang inyong pangangatawan. Tapos, malaking bagay po kasi yung nakasentro po tayo sa prutas, gulay at mga whole grain, mga beans, diyan po tayo magko-concentrate. Kung maaari, iwas po tayo less meat, less fish, kasi po pagkain po kasi yun ng cancer, kasi polluted na po ang ating environment. Hindi ko pa na-i-discuss sa kanila yung organic way. In the future, pag may chance ako, i-discuss ko yung organic way na sa mga meat, sa mga fish, kasi may organic way. Kung hindi po organic yon, mas marami pong bad bacteria na nagkokos ng cancer na papasok sa ating katawan. Kaya ang maisasuggest ko po sa inyo ay kailangan po natin ang tamang kaalaman tungkol po dito sa Kefir Probiotics, sa good health. At katulad ng binanggit ko po sa inyo, yung mga interesado po na gustong ituloy na lang, dahil itutuloy ko na lang next week uli, sundan nyo na lang uli ako Sunday again next week, 12 to 1. Lahat po na interesado sa aking livelihood program, makipagtulungan lang kayo sa akin. Ang aking telephone, 047-237-6575. 047-237-6575. 047-237-6575. Ang akin naman cellphone, 0908-8919-303. 0908-8919-303. 0908-8919-303. Pansamantala po, sundan nyo muna po ako sa Ustream. May Ustream po si Hener. So, ang gawin nyo, punta kayo sa aking Facebook, www.facebook.com/malaking letra JMCF. Yung JMCF, malaking letra, capital letters, then foundation, maliliit na letra po. www.facebook.com/big letters JMCF. Tapos pa yung foundation po. Yung foundations, i-click nyo po yun, makikita nyo ng Facebook ko. Sa Facebook ko, mag-click kayo ng any doon, yung itsura ng mga product ko, yung more, i-click nyo yung more. Tapos may nakalagay doon yung Ustream. I-click nyo po yung, tapos pag i-click nyo yung more doon, makikita nyo yung additional knowledge about mga na itinype ni Hener. Tapos may nakalagay doon Ustream. I-click nyo yung Ustream, punta po kayo sa Ustream ni Hener. Tapos i-click nyo po doon yung kalusugan at pangkabuhayan. Kaya mapapanood nyo ako in replay. Kaya lahat ng mga interesado, makipag-ugnayan kayo sa akin. Nakatira po ako sa 117 St. Joseph Street, Balanga City, Bataan. Yung dating St. Joseph Pawn Shop, yun po ang aking bahay. May gate po doon.
Tapos may ukay-ukay na ano doon kay Tyron. May isang shop po doon na ukay-ukay sa aking building. Yung isa po kasing pawn shop nakasarado pa. So yung tapos ando po yung aking garahe. Doon lang po kayo makipag-ugnayan sa lahat ng gusto sa aking livelihood program. Ito po si Marlene Camacho, nagpapasalamat. Makipagkita ho ako sa inyo muli by next week. Salamat po sa inyong matamang pakikinig. This is Marilyn Camacho, nagpapasalamat. Thank you. My J.3 Smile Radio.